Ate, pangit ka, at mataba, hindi ka gugustuhin ni G. Blackwood. Pero kung hindi kayo magiging tunay na mag-asawa, patatalsikin ka sa pamilya Blackwood. Tapos ang may sakit mong inay, nakahiga, wala nang pambayad sa gamutan. Sisiguraduhin nitong makukuha mo ang gusto mo. Ito. Kailangan pa ng malaking halaga para sa gamot ni. Alam ko ang lugar ko. Talagang hindi siya magkakagusto sa akin. Patawad, Liam. Minsan lang ako magiging makasarili. Para sa kanya ang inuming ito. Mahal. Itaas ang iyong ulo. Simula ngayon, ikaw na ang asawa ni Liam Blackwood. Emra Blackwood, huwag kang maging mahina. Maging matatag ka. Naintindihan mo? Hindi naman pala siya nandidir sa akin. Naku, Isang inuman lang naman, hindi ako malalasing, magpahinga na tayo. hindi iyon ang ibig kong sabihin. Anong problema sa akin? May mali sa inuming ito. Stella, nilason mo ako. Hindi, ako. Kumalma ka. Hindi ko inasahan na gagana ito. Dapat tapos na ito ngayon. Bitawan mo ako. Ang mga binti ko. Mga gwardya, alisin niyo ang babaeng ito sa akin. Ginoong Blackwood, paano nangyari ito? Isinumpa kang babae. Gusto ko sanang pakitunguhan ka ng mabuti. Ngunit hininalo mo ang inumi at ginamit mo ang iyong matabang katawan para baliin ang mga binti ko. Paumanhin, mahal. Nalito lang ako saglit. Hayaan mong ipaliwanag ko. Ilayo niyo ang babaeng ito. Ilabas niyo siya dito. Ayokong makita siya muli. Ilayo niyo siya. Mahal, hindi ko talaga sinasadya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Isara ang pinto. Huwag mo akong iwan. Ivy, dalhin niyo ako palayo. Ayokong mapunta dito. Kailangan kong umuwi at alagaan si Mama. Ate, namatay ang nanay mo kahapon. Pinakremate ko na siya para sa iyo, kaya huwag mo nang isiping umuwi. Kung mamamatay ka lang dito, ako'y magkakaroon ng tsansang pakasalan si Liam. Ate, Ano ang sinasabi mo, Ivy? Unang latig, nagpapalayas ng toxin at naglilinis ng dumi sa katawan. Pangalawang latigo, bumabasag at ginigising ang dugo para sa pagbabago. Ang pangatlong latig, ginigising ang diwa, pinag-iisa ang isip at kaluluwa. Ay naku, mali ang natamaan ko. Patawad, hindi ko sinasadya. Stella, ginawa mo akong bao. Papapatayin kita. Patawad, hindi ko sinasadya. May pumasok lang sa mata. Aksidente lang. Yung lalaking di nakinig sa paliwanag ko. Mabuti nang nawala, buhay na kaawa-awa. Tutulungan kitang mamuhay ng marangal. Sagradong teknik sa pag-up. Napunta yata ako sa ibang katawan, sa isang mayamang pamilya. Kay ganda naman. Mayroon na ang pamilyang ito ng lahat, ngunit parang may kulang pa. Gagamitin ko ang kaalaman sa medisina para magtayo ng pwesto kumita at tumulong sa lunas agad, gamot sa lahat, garantisado. Garantisadong gamot sa sakit. Problema sa pagkalalaki. Agad ang resulta, Ginoo. Gusto mo bang subukan? Pete, di niya magawa sa akin. Ngayon kaya na niya. Ang lakas ng sigaw niya. Gusto kong makita kung sinong babae. Magtatangkang hawakan ng lalaki ko.
Maling akala lang po, ma'am. Ginagamot ko siya. Kita mo. Magaling na siya. Magaling na siya. Sige, subukan mo na. Doktor kang ang milagro. Bibigyan kita ng plate. Talagang milagro. Narinig ko na, sakit ni Pete, ganyan na sa loob ng maraming taon. Talagang ang nagamot siya. Bilis na, milagro, tignan niyo rin ako. Isa-isa lang. Kulang sa esensya ng May nararamdaman ka ba? Wala. Dr. Milagro, salamat sa pagpapanumbalik ng aking pagkalala. Naku, wala nang pag-asa. Basag na basag ang kanyang pelvis. Paralisado siya mula baywang pababa. Makakagamit na lang siya ng wheelchair simula ngayon. Sumpa. Ang tabatabang babae, diborsyo, gusto kong makipagdiborsyo sa kanya. Ginoong Blackwood, pakalmayan po kayo. Ang mga pamilyang Blackwood at Reed ay may kasunduan. Kahit magdiborsyo, dapat pagkatapos ng 5 taon. Kapag natapos na ang 5 taon, makikipagdiborsyo ako sa kanya agad. Anong nararamdaman mo? Bakit ako nagkaka-acid reflux? Naku po, ito'y tibok ng sanggol. Doktor, itulak. Ah, Labas na ang sanggol. Teka, may isa pa. ah, Congrats, kambal. Ay, teka, mayroon pa. Tatluhan. tatluhan. Ah, Ah, apatan. apatan. Ah, Limahan. 4 na lalaki at 1 babae. nanganak ako sa inyo. Kaya apelyido ko ang gamitin. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang mga pangalan ninyo ay Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, at Biyernes. Ang magandang doktor ng milagro, nandito ka ba sa bahay? Maganda. Doktor ng milagro. Lene, si Pete na yon, buong araw, hinahanap lang si mommy. Ang manyak, may asawa na siya, pero may gusto pa rin kay mommy. HMPH. Ang ganda ni mommy, ang pagpapakasal sa kanya, ay parang perlas, na inihagis sa baboy. Mga taong gusto maging daddy namin. Pila mula sa bakana hanggang dulo, para siyang palaka. Naku, makagat sa mangga. Kung si Daddy ay kasama ni Mommy, walang maglalakas loob sa kanya. Gamitin natin ang kasanayan sa pagtatanggol na itinuro ni mommy para turuan siya ng leksyon. Naku po, mga bata. Nasaan ang nanay ninyo? Kung kayong mga bata, magsabi ng maganda kay Mister, magsabi ng maganda sa akin, bibilhan ko kayo ng candy. Oh, sige. CJ. Hahaha, gusto pa rin niyang maging daddy namin. Hindi pwede, may daddy na kami. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Wow, mommy, ang ganda mo. Mukha kang diwata sa kwento. Anong ginagawa mo? Tabi. 7-star na Scorpion. Sino ang gumawa nito? Hindi ako. Salamat, magandang Dr. Milagro. Dr. Milagro, nakikita kong pinalalaki mo. 5 bata ng mag-isa. Mahirap siguro. Bakit hindi ka sumama sa akin? Kung tatango ka lang, agad akong Mommy, huwag kang pumayag. May daddy kami. PFFT. Nakita mo na ba ang daddy mo? 5 taon na. Wala kang daddy. Ako ang daddy mo. 5 taon na noon, ang taba mo. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Pero ngayon ang hubog mo. Hindi ako mapatulog, iniisip ka.
Kakagising lang niya, iniisip na niya si Mommy. Bigyan pa ng 5 venom powder. Tumigil na kayo sa kalokohan. May daddy kami. Hahanapin ko ang daddy ko ngayon. 5 taon na, dahil sa utos ni G. Blackwood, hindi pwede banggitin si Ginang. Blackwood, walang nakakaalam ng kanyang kalagayan. Tapos na ang 5 taon, hindi na makapaghintay pa. Pupunta ako para pirmahan ang divorce papers niya. Hoy, saan galing ang mga pasaway na ito? Bakit sila tumatakbo sa kalsada? Paano kung may mangyari? HMP, kasalutan mo talaga. Kasalutan ko? Ikaw ang nagkakagulo. Paano mo ako sisisihin? Una, nakasaad sa batas trapiko na pag nagmamaneho sa probinsya, hindi dapat lumagpas sa 25 miles per hour. Bumibilis ka. Pangalawa, dapat bumagal ang sasakyan sa mga crossing at magbigay daan sa pedestrian. Ito ay isang crossing. Hindi ka nagbigay, ni hindi ka bumagal. Pangatlo, matanda ka na, hindi sumusunod sa batas, at nananakot ng bata. Hindi ka ba nahihiya? Ikaw. Saan galing itong bata? Ang galing mong magsalita. Hoy, Ginoo, ang gwapo mo. Malinaw na hindi ka taga-aming baryo. Batang ito, ang galing mong magsalita. Bakit itong bata sa akin nagbibigay ng pakiramdam na pamilyar? Hindi lang ako marunong magsalita, alam ko rin ang gamot. Hoy, ano ang alam mo, munting pasaway? Tungkol sa gamot, huwag hawakan si Mr. Blackwood. Gamit ang marumi mong kamay. Ayos lang. Ginoong gwapo, ang mga binti mo ay pilay 5 taon na ang nakalipas. Madali sana itong nagamot, ngunit naghintay ka ng matagal. Kung hindi mo sila agad magagamot, mapipilay ka habang buhay. Hindi ako makapaniwala na tama ang batang ito. Ang sobrang gwapo mo. Sana ikaw na lang ang daddy namin. Hindi ako pwedeng maging daddy ninyo. Hindi ligtas para sa mga bata na naglalaro sa labas. Paano kung iwi ko kayo sa daddy ninyo, sige ba? Hindi ako pwedeng umuwi. Pag umuwi ako, hindi ako papayagan ni mommy na hanapin si daddy. Ang lalaking ito, mukhang mabait, kailangan ko ng paraan, para tulungan niya akong mahanap si daddy. Ang gwapo, huwag mo akong ibalik, kinidnap po ako, nakaalis din ako, para lang, mahanap si daddy. Ginoong Blackwood, huwag basta maniwala. Sa batang ito, malinis ang kasuotan niya, hindi siya mukhang kanidnap. Yung kumidnap sa akin ay matabang babae. Nakatira siya mag-isa. Malungkot at naiinip siya. Kaya kinidnap niya ako, para makasama niya. Huwag magpadaya sa malinis kong damit. Sa totoo lang, palagi niya akong sinasaktan, at sinisigawan. Malapit na itong matapos, di ba? Ibaba mo ako. Pa ako. Talagang kasuklam-suklam ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala. Siguradong iwi kita, para mahanap si daddy. Salamat, gwapo. May mga kapatid pa ako, kasama niya. Tara, iligtas natin sila. Ang lugar na ito ay hindi malayo sa tinitirhan ng babae. Ang pagligtas sa bata. Hindi dapat tumagal. Higit sa ilang minuto, di ba? Walang problema, sakay na sa kotse. Ginoong gwapo, hintayin mo ako. Tatawagin ko ang mga kapatid ko kagad. Sige, umalis ka na. Low. Si Stella ay nakatira doon. Ibigay mo sa kanya ang mga papeles ng diborsyo at ipapirma mo sa kanya. Opo, Ginoong Blackwood. Mga kapatid, lumabas kayo kagad. Mga kapatid, nakilala ko si Ginoong Gwapo ngayon. Nangako siyang isama tayo kay Dad, para hindi mag-alala si Mommy. Nagsinungaling ako at sinabi ko, nakidnap tayo. Huwag na huwag niyo itong sasabihin. CJ. Ginoong Gwapo, sila ang mga kapatid ko. 1, 2, 3, 4, 5. Sila ay 5 magkakambal. Sabi ni Friday, nandito ka para tulungan kami. Pero paano kung kidnapin mo ulit kami? Kaya, para sa kaligtasan natin, susubukan muna kita.
Maganda ang pagiging maingat. Magtanong ka ng kahit ano. Ano ang pangalan mo? Ano ang trabaho? Ang apelyido ko ay Blackwood. Ako ang chairman ng Blackwood Group. Ang Blackwood Group, bilyon-bilyon ang halaga. Walang dahilan para ikidnap kita. Oh, ginoong gwapo. Gaano katagal bago mo kami matulungan? Matagpuan si Daddy. Lanan. Sa mga kakayahan ng pamilyang Blackwood, siguradong magkakaroon ka ng balita sa loob ng 3 araw. Kaya makikisama kami sa iyo ng 3 araw. Maalagaan mo ba kaming mabuti? Kailangan namin ng gatas tuwing gabi. Para makatulog, alam mo na. Oo, oo. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Kayang-kaya kong bilhin ang iyong gatas na pulbos. Allergic kami sa mani. Hindi namin pwedeng kainin yan. Talaga? Allergic ako sa mani rin. Hindi namin yan kinakain sa bahay. Si Ginoong Gwapo ay tulad din natin. Hindi siya kumakain ng mani. Yehey. Ito ba ang dahilan kung bakit ang mga lalaki mas gusto lahat ang mga anak na babae? Friday, bumalik ka. Dapat kitang tulungan. Matagpuan ang tunay mong daddy muna. Kung hindi namin mahanap ang daddy namin, pwede ka ring maging magandang daddy. Nagkataon lang na kayo't ang aming magandang mommy ay perpektong tugma. Tama yan. Kung ikaw ang daddy namin, magkakaroon ka ng 5 kaibig-ibig na mga sanggol na tulad namin. Dagdag pa, ang mommy ko ay may magandang hubog at siya ay maganda. Siguradong hindi ka magsisisi. Mga bata kayo. Dapat pa rin kitang tulungan. Matagpuan ang daddy mo muna. Tara na. Gusto kong umupo sa tabi ng Ginoong Gwapo. Mukhang kakailanganin ko ng mas malaking kotse. Hindi talaga tayo bagay sa isa't isa. Tigil na. Walang konsultasyon. Ginang Blackwood. Narito ako para kay G. Blackwood upang formalisahin ang inyong diborsyo. Liam Blackwood. Naalala ko na. Ang lalaki kong walang kwenta. Makipagdiborsyo na tayo. Walang problema. Naku, mali ang nakuha ko. Mga kontrata sa negosyo kahapon. G. Blackwood. Mali ang file mo. Hindi ito ang papeles ng diborsyo. Sabihan mo siyang pumunta sa Blackwood family para pirmahan ang diborsyo. Ayokong maghintay. Opo, Ginoo. G. Blackwood, nais kanyang pumunta sa Blackwood home bukas para pirmahan ang diborsyo. Pumunta sa Blackwood family. CJ, gusto ko ring makipagdiborsyo sa lalaki kong walang kwenta agad. Oh. Nasaan ang mga bata? Nako, si Mommy. Fairness, si mommy, tumatawa. Lihisin mo si M. Guapo. Huwag niyang malaman. Sige, tingnan mo ko. Mr. Gwapo. Medyo nahihilo ako. Pwede ka bang magkwento? CJ, noong unang panahon. Hello, mommy. Nasaan kayo? Wala akong makita. Nasa kabundukan kami, nangunguha ng halamang gamot. Babalik kami sa 3 araw. 3 araw. Hindi, bumalik na kayo. Mag-aalala si mommy. Dati, 3 araw kaming nasa bundok. Nakahanap kami ng 1,000 taong ginseng. Sa pagkakataong ito, hinahanap namin ng ganoderma na 10,000 taon. Iuwi natin ito kay mommy. Litset, sige na nga. Siguraduhin nasa bahay kayo sa 3 araw. Narinig niyo ba ako? Huwag kang mag-alala, mommy. Ayos. Sa wakas, nakabalik na. Tapos na ang 5 taon. Siguradong nakipagdiborsyo na si Liam kay Stella, ang taba niyang iyon. Ngayon, ang posisyon ni Mrs. Blackwood ay tiyak na sa akin. Saan nanggaling ang mga bata? Posible bang anak sila sa labas? Ngunit si Liam ay walang kinakasama nitong mga taon. Paano siya magkakaroon ng anak sa labas? Liam. Sino ang mga batang ito? Ay, ang 5 batang ito ay dinukot at dinala sa probinsya. Nagkataon lang na nakita ko sila at nangakong hahanapan ang pamilya nila. Natakot ako doon. Akala ko anak sila ni Liam. Kaya, Liam, kumusta ang mga nangyari ngayon?
Ang diborsyo mo kay Stella, naging maayos ba? Hindi nasunod ang plano ngayong araw. Pupunta siya sa bahay ng pamilyang Blackwood bukas para pirmahan mismo ang mga papel ng diborsyo. Ay, mahal kong kapatid, 5 taon na ang lumipas. Sa wakas ay magkikita tayong muli. Sa araw ng iyong diborsyo, ako, ang kapatid mo dadalo sa iyong diborsyo. Manong, magkano po? Manong, Ay, libre lang, libre lang. Para sa kagandahan mo, na sumakay sa kotse ko. Akin ang karangalan. paano po yun? Magkano po talaga? Libre nga. Magpalitan tayo ng numero? Pasensya na, walang social media. Sobrang ganda niya. Mukhang anghel talaga. At hugis demonyo. Sa suot na ito, mukha tayong mag-ama. Mga bata, si Mr. Guapo may gagawin. Hahanapin ko na ang mga magulang nyo, ha? Yehey! Mahahanap na natin si Daddy. Talagang maganda si Miss Reed ngayon. Napakapayat at kaakit-akit. Ang babaeng iyon ay kakaiba ang suot. Mas maganda pa si Mommy. At ang kanyang hubo ay hindi kasing ganda ni Mommy. Anong pinag-uusapan ninyong mga pasaw? Wala ba kayong modo? Ang mga bata, kung ano-anong nasasak, huwag niyo silang pansinin. At saka, hindi ba medyo sobra ang iyong damit? Hindi ba't sobra naman? Pupunta ka ba sa isang malaking okasyon? Liam. Kasi naman, matagal ko nang hindi nakita ang ate ko, kaya sobrang excited lang ako. Yung matabang bruha, si Stella, tumaba ng 20 pounds kada taon. 5 taon na ang nakalipas, mahigit 200 pounds siya. Siguradong 500 pounds na siya ngayon. Tingnan nyo lang kung paano ko siya tuluyang dudurugin ngayon. Ngayon ay magiging ang bagong may bahay ng pamilyang Siya po ba si Imret Blackwood? Ang ganda niya. Wow, ang laki ng pinagbago niya. Hoy, mga mahal ko. Kumusta ang lakad niyo sa bundok? Nanay, nangangalap kami ng halamang gamot sa bundok. Ang saya-saya namin. Pagbaba namin sa bundok, ang aming kakayahan sa lason at gamot ay lalong gagaling. Pero, kailangan ninyong mag-ingat. Ihintayin kayo ni Mommy. Ginoong Blackwood, narito si Mrs. Blackwood para pumirma sa diborsyo. Mabuti. Sa loob ng 5 minuto, gusto kong matapos na ang kasal na ito. Siya nga ba si Cora Blackwood? Siya nga ba si Mrs. Blackwood? Si Grace Blackwood nga ba ito? Ang ganda ni Everett Blackwood. Magandang araw, Grace Blackwood. Diyos ko, paano nandito si Mommy? Naku, hindi niya tayo nakita, no? Kailangan nating magtago agad. Kung malaman ni Mommy na bumaba tayo, magagalit talaga siya. Tama. Magtago na tayo. Parang mga bata. Hindi, nasa bundok sila ngayon. Nag-imagine lang siguro ako.
Talagang gwapo ang mukhang ito. At maganda rin ang katawan niya. Sayang at pilay siya. Sayang ang kanyang dati. Gayunpaman, tila ito ay nasira ko dahil inupuan ko. Ilabas ang kasunduan. Pipirmahan ko na. Ikaw si Stella Reed. Paano yun posible? Paano ka si Stella Reed, yung matabang babae? May nunal siya sa leeg. Patunayan ko ang pagkatao niya. Talagang gumanda siya. Ilabas ang kasunduan. Gusto ko ng pirmahan. Dali. Ano ang ibig sabihin ng diborsyo? Ang diborsyo ay nangangahulugang isang mag-asawa, tinatapos ang kanilang pagsasama. Kaya ibig sabihin, ang Enir Guapo ay ang ating daddy. Daddy. Nanay, siya ang daddy natin, di ba? Nung unang beses ko siyang nakita, alam kong siya, mababa ang fertility. Mahirap para sa kanya magkaanak. Kung alam niya na anak niya ang mga bata, malamang makikipag-agawan siya sa mga anak. Hindi ko talaga hahayaan siya. Nakunin ang mga anak ko. Anong nangyayari? Sila ba talaga ang mga Paano nangyari yun, Jing Blackwood? Hindi nila nakita ang tatay nila mula pagkabata. Nagsasalita lang sila ng kung ano-ano. Mga anak ko silang lahat, at wala kang pakialam. palaging tuso ang babaeng ito? 5 taon na ang nakalipas. Mukhang pagkalipas ng lahat ng oras, hindi pa rin nagbabago ang ugali niya. Mas mabuting tanungin ang mga bata kaysa sa kanya. Mga mahal ko, sabihin niyo sa akin. Ilang taon na kayo ngayong taon? 4 na taong gulang. Kung kakalkulahin base sa oras. Maaari lang silang mga anak ni Liam Blackwood. Stella Reed, paano mo nagawang lokohin ako? Naku, hindi ko talaga pwedeng malantad. Paano kung subukan niyang kunin ang mga anak sa akin? Siguradong hindi ko siya matatalo. Hindi. Mayroon lang maling pagkakaintindi. Hindi ako si Stella Reed. Sa totoo lang, Sky ang pangalan ko. Sky, Tama. At ngayon, hindi ako napunta rito para pumirma ng anumang kasunduan sa diborsyo. Narito ako para pumirma ng kontrata sa Low. May nakaschedule bang tagapaglinis na pumirma ng kontrata ngayon? Mr. Blackwood, mayroon nga akong tagapaglinis na darating para pumirma ng kontrata ngayon. Ang 5 batang ito, ano na problema sa kanila? Sabi nila, dinukot sila at hinahanap ang tunay nilang magulang. Ginoong Blackwood. Tinawag lang nila akong ina. Narinig mo sila, hindi ba? Sa totoo lang. Ang mga batang ito, mula nang sila'y isilang, iniwan kami ng kanilang ama. Pinalaki ko sila ng mag-isa. Hindi ko matanggap na sabihin ang katotohanan, kaya lagi nilang inisip na may ama sila, at ngayon, naghahanap na sila ng kanilang ama. Akala lang nila, ikaw ang ama. Kaya ibig sabihin, tayo ay walang tatay. Mga mahal ko, nadanasin ninyo ang sakit ng pagkawala ng ama sa murang edad. Patawarin ninyo sina, natatakot din ako na mawala kayo. Kaya siya ay isang mahirap na nag-iisang ina na may 5 anak. Tunay na hindi madali at ang 5 batang ito ay sobrang nakakapit sa akin. Hayaan na lang silang manatili. Kaya ganoon na nga, pwede na kayong manatili. Ipapapunta ko si Lo para lumagda ng kasunduan sa'yo. Hindi naman masama dito. Halos ang mga bata ay papasok na sa eskwela. Magagamit ko ang pagkakataon para kumita pa ng pera. Ginoong Blackwood, maraming salamat po. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam paano magpalaki ng 5 anak o paano sila paaralin. Hindi nga ako makahanap ng trabaho. Maraming salamat, Ginoong Blackwood. Mga mahal ko, mula ngayon, ang mommy niyo ay dito na magtatrabaho. Maaari rin kayong tumira dito. Magpapahanap ako ng mga kwartong ihahanda para sa inyo. Maghanda ng mga kwarto para sa inyo. Salamat, Ginoong Gwapo. Alam kong ikaw ang pinakamabuti sa akin. Salamat, Ginoong Gwapo. Huwag. Nia, talagang hindi mo dapat sila patirahin dito. Pabayaan silang tumira dito. Ang babaeng ito, halata naman, ay hindi bagay magtrabaho. Dagdag pa, may dala siyang 5 magugulong bata. Tiyak naguguluhin ka nila. Ginoong Blackwood, nanghuhusga lang po siya base sa itsura. Nangangako po ako, magtatrabaho ako ng mabuti araw-araw at lilinisin ko ang bawat kwarto hanggang sa maging malinis. Pakiusap, Ginoo, payagan niyo kami. Lagi pong tinutupad ni mommy ang kanyang mga pangako. At kami po ay mabait din. Mga mahal ko, sa bahay na ito, ang Ginoo ang masusunod. Walang magtatapon sa inyo. Nabaliw ka na ba? Mga mahal, halikayo. Ginoong Blackwood, magsisimula na po ako. Lo, ipadala ang kasunduan sa diborsyo sa bahay ni Stella Reed. Sa bahay ni Stella Reed, ayokong magkaroon pa ng kinalaman sa kanya kahit 1 minuto. Binibini Blackwood, nandito ako para pirmahan mo ang papeles ng diborsyo. Binibini Blackwood.
Kakaiba. Bakit may damit pang bata sa bakuran? Baka ito'y kay G. Blackwood at ng mga anak ni Binibini Blackwood. Maaari kayong manirahan dito ng walang alalahanin. Kahit tagalinis ka dito, hindi ako isa taong mapaniil. Sa piling ng mga bata, magkakaroon din ako ng kasiyahan. Dalhin mo lang ang mga bata at tumira dito, parang sarili ninyong tahanan. Salamat, Blackwood. Pagbubutihan ko ang trabaho. Di ko inakalang itong lumpong lalaki ay may mabuting kalooban pala. Gusto ba talaga niya? Ang mga batang ito, ang dugtong ng kadugo, ay tunay nga namang kamangha-mangha. Bakit hindi niya pinakitaan ang magandang pagtrato noon? Wala lang. Sugurin nyo. Nanay, anong halimaw iyon? Kasi, Hindi mo pa pala nakita ang robot vacuum. Mukhang ang pamilya nila ay hindi nakakaluwa, walang lalaki sa bahay. Mahirap ang buhay ng isang inang nag-iisa. Ito'y robot na panglinis, panglinis ng sahig. G. Blackwood. Binigyan kayo ni Binibini Blackwood ng 5 anak. Ito ang larawan ng pamilya nila. maling hinala. Akala ko ako'y malalantad na. Buti na lang itong larawan. Ay nung ako'y mataba pa, mukha ng mga bata, puno ng markang Crayola. Kahit ako na ina nila, di sila makilala. Hindi ko inakala na ang babaeng yon ay nagbigay ng 5 anak. Mr. Blackwood, anong ginagawa mo? Paumanhin, yan Blackwood. Hindi ko sinasadya. Mr. Blackwood. Nang pumunta ako, maliwanag kong nakita. Sa bakuran, may damit para sa 5 bata. Lahat ay nalabang maayos. Lahat ng gamit ng bata sa bahay ay maayos ang kalagayan. Maliwanag na ang mga bata ay inaalagaan ng maayos. Ang walang hiya niyang babae, ang tagal na panahon, wala akong balita tungkol sa aking mga anak. Nasaan siya? Nang dumalaw ako, si Mrs. Blackwood at ang mga bata ay wala sa bahay. Malamang, siya ay tumakas kasama ng mga bata. Pero huwag kayong mag-alala. Si Mrs. Blackwood ay takot marahil na makipag-agawan sa mga bata para sa pagpapalaki. 5 magkakambal, 5 ring bata, tulad namin. Pag-usapan nga pala. Ang mga anak mo at sakit ay magkamukha. Hindi talaga. Magkamukha. Ang mga anak ko ay kasing ganda nila. Low, ayusin agad ang larawan at ikalat sa lahat ng dako. Kailangan kong mahanap ang walang hiyang babae at mga anak ko. Katulong ni Leah ay may kakayahan. Nagawa niyang ibalik ang mga mukha ng mga bata ng perpekto. Kahit hindi ka masamang tao. Walang kukuha ng mga anak ko sa akin. Ang galing. Kahit pa nasa ilalim tayo ng ilong mo araw-araw. Hindi mo kami makikilala. Sky, Parating na. Ginoong Blackwood. Ginoong Blackwood. Kahit na gusto ko talaga magtrabaho rito. Hindi ako handa gawin ang lahat. Hindi ko ibebenta ang sarili ko. ano ang iniisip mo? Pinatawag kita dahil may gusto akong itanong. Sige na nga. Sige, magtanong ka na. Ano ba ang karaniwang gusto ng mga bata? Ano ang hilig nilang laruin? Ano ang karaniwan nilang kinakain? Ginoong Blackwood. Napakadami mong Alin ang dapat kong sagutin? Paumanhin. Kamakailan ko lang nalaman na mayroon akong 5 anak kaya iniisip ko sila palagi. Kahit na ako'y di pa sila nakikita. Sigurado akong sa aking mga yaman, sa huli ay mahihahanap ko sila. Kaya nagpunta ako para humingi ng payo. Alangan. Kahit na sila ay quintuplets. Iba-iba ang gusto ng bawat isa at personalidad. Ginoong gwapo, kahit na ang totoong tatay ko ay pumanaw na, pwede kang maging aming tatay. Oo, Ginoong Gwapo, pakisuyong maging tatay namin. Tigil na. Bakit kayo walang gala? Paano karaniwang tinuturuan ni Mommy? Paano ninyo basta tatawa ang kahit sino sa labas? Sige na, huwag na ninyong sisihin ang mga bata. Ang paglaki ng bata ay kailangan ang kasama ng isang ama. Mga mahal ko, ngayon dadalhin ko kayo sa mall. O, ano sa tingin nyo? Sige, salamat, Ginoong gwapo. Pamimili araw-araw sa supermarket.
Ngayon, ang mall na ito ay pinarentahan ko. Kunin ang gusto nyo, kahit ano pa. Tara na. Ngayon, lagi kayong kasama ng mga bata. Baka hindi pa kayo nakapag-shopping. Dapat sumama ka rin. Tama ka, Ginoong Blackwood. Hindi ako mahihiya. Kumusta? May balita ba? Ginoong Blackwood, naipost ko na ang mga litrato. Pero wala pa ring balita. Isang babaeng mataba na may 5 anak. Napakahalatang puntirya. Paano naman walang balita? Tingnan natin. Sobrang nagustuhan ko to. Ito. At itong isa pa. Matagal ko na itong gusto. Ay naku. Kunin ko na to. Hindi pa tapos mamili ang mga bata. Ginang, may kailangan lang si Ginoong Blackwood, kaya umalis na siya. CJ, dalhin niyo na lang kami sa pribadong silid. Mga mahal ko, ngayon, si Amy Handsome ang manlilibre. Kainin ang gusto nyo, sige ba? CJ, Yehey, si Mr. Handsome ang the best. Gusto ko ng barbecue ribs. Ano ang kakainin? Sa edad mo, hindi ka ba tinuruan ng maayos? Ang iniisip mo lang ay paano gastusin ang pera. Pwede mo akong sigawan. Pero ipinapatak sa isang maliit na bata. Hindi ko ito palalagpasin. Pipikit ka. Ang sampal na ito ay galing sa akin. Paano mo ako sinampal? Lalabanan kita. huwag mong apihin ang mommy ko. Ikaw, maghintay ka lang, mga gwardya, kalag ka rin siya palabas. Iwan niyo ang 5 bata dito. Baby ko, anak ko, I lock niyo sila. Mommy, iligtas mo ako. pakawalan niyo ako. Mga anak ko, buksan niyo po ang pinto. Buksan niyo po ang pinto. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nagmamakaawa ako sa inyo. Nasa loob pa ang mga anak ko. Buksan niyo po ang pinto. Sa litratong halos di na makilala ang mukha. Paano pa sila makikilala? G. Blackwood. Malinaw na hindi ko naman ginawa ito ng ganito. Guwapo, mga kapatid ko sila. 1, 2, 3, 4, 5. Posible kaya? Low, ibalik niyo ako agad sa mall. Pakibuksan ang pinto. Buksan ang pinto. Anong nangyayari? Nasaan ang mga bata? Ginoong Blackwood. Ginoong Blackwood. Siya na iyon. Nailok niya ang mga anak ko. Sa loob. Hindi ko mabuksan ang pinto. Ginoong Blackwood. Nakikiusap ako sa iyo. Pakibuksan mo ang pinto para sa akin. Bilisan mo, iligtas ang mga anak ko. Ginoong Blackwood. Low, buksan ang pinto. Friday. 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 Bakit walang tugon? Naku. Naku. Malamang labis na pagdurog. Ano pa ang hinihintay mo? Dalhin sila sa ospital.
Liam, bakit ka nag-aalala sa mga pasaway na ito? Ay by Reed, ikaw na babaeng makamandag. Liam, paano mo nasabi? Iyan tungkol sa akin. Ako. Umalis ka. Kung may mangyari sa kanila, buhay mo ang kapalit. Bayarnes, tigil. Bayarnes, Bilisan mo. Bayarnes. Bayarnes. Ano ang gagawin natin? Okay lang. Nagtitiwala tayo sa doktor, di ba? Nawalan na ng maraming dugo ang bata at kailangan ng transfusion. Gayunpaman, ang A-type na dugo ng ospital sa tingin ay hindi sapat sa 5 bata. Kung may kilala kayo na may A-type na dugo, pakisabihan silang mag-donate. Doktor, may A-type akong dugo. Kunin niyo ang akin kahit anong dami ay pwede. Salamat, Ginoong Blackwood. Mabuti na lang. Narito ang tunay na ama ng mga bata. Gayunpaman, kailangan ko kayong babalaan. Malapit na pamilya ay bawal mag-donate ng kung hindi, ang mga bata ay malalagay sa panganib. Guys, teka, Hindi ako, direktang kamag-anak nila. Ano ang kinakatakot? dahil, Bakit hindi ako? malapit na pamilya ay bawal mag-donate ng kung hindi, ang mga bata ay malalagay sa panganib. Maaari kayang. Dahil, impossible. Hindi ko talaga masasabi sa kanya. Ang taong nasa harap niya ay si Sky, ang tagalinis. Siya pala ang tunay na hinahanap niya, si Stella Reed. Ang maglilima ay ang mga anak na matagal na niyang hinahanap. Sinuri lang namin ang record ng ospital. Nakasaad na ang kay Eva Reed ay tugma ang blood type. Sa mga maglilima, pwede siyang mag-donate ng dugo sa kanila. Liam, Kumusta po, Doktor? Maayos naman ang mga bata. Huwag kang mag-alala. Sky. Hindi kita kailanman mapapatawad. Ihahatid ko muna ang pasyente sa kwarto niya. Ang mga kilos niya ay kabayaran na rin. Ibalik mo rin siya sa kwarto at ipahinga siyang mabuti. Sige po. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko kanina. May tinatago ka bang sa akin? Kung sasabihin mo ang totoo, ngayon din, baka pati mapatawad kita. Sa totoo lang, ako. Ang totoo ay, anak ko sila, hindi ba? Hindi ba? Tapos na. Nalantad na ako. Ikaw ang dumukot sa mga anak ko. Isa kang human trafficker, hindi ba? Natakot mo ako ng husto. Mukhang, hindi niya napagtanto. Ako si Stella Reed. And Blackwood. Paano ako magiging isang human trafficker? Kailan ka nakakita ng trafficker na isusugal ang sariling kaligtasan? Kaligtasan para sa bata. Bukod pa riyan, pag-isipan mo, James F. Blackwood. Kung mga anak ko ay iyong mga anak, dapat sila ay kasama ng kanilang tunay na ina. Bakit sila makakasama ko, di ba? Si Stella Reed na yon, sobrang pabaya niya na wala ang mga anak niya. Labis na nahiyang pumirma ng kasunduan at nagkataon lang na nakita mo ang mga bata. Paano mangyayari yon? Kahit gaano pa siya pabaya, ang pagkawala ng mga bata, isang napakalaking bagay. Tiyak na pupunta siya, agad sa iyo para humingi ng tulong. Maniwala ka. Ina rin ako. Naiintindihan ko. Bakit ang inyong damit ay magkapareho? And Blackwood, sa tingin ko, masyado ka lang. Sanay sa magandang buhay. Tungkol sa mga damit na ito, binili lang sa palengke. Mura at komportable ang mga ito. Lahat ng bata sa baryo, ganito ang suot. O mas tamang sabihin, and Blackwood. Sa tingin mo ba? Ako si Stella Reed. Paumanhin, hindi ka si Stella Reed. Nagkamali ako. Sabi ko na nga ba, Jim Blackwood. And Blackwood, huwag mag-isip ng sobra. Aalagaan ko na ang mga bata ngayon.
Nakaligtas tayo doon. Halos mabunyag ang sarili ko. Paalam. Mama, andito ka na rin. Saan ka nang galing? Mga mahal ko, kailangan ninyong lahat manatili sa ward at magpahinga ng 2 araw. Naintindihan? Elenan. Sky, Ha? magligpit na. Dalhin ang mga bata sa deluxe ward. Ha? Nanay, ang ganda ng deluxe ward na to. May 5 kama pa nga. Oo, sa wakas, hindi na kami magkakadikit matulog. Ginoong Blackwood, salamat sa pagtulong sa amin lumipat. Mabuti kang ina. Ang iyong 5 anak ay matatamis at kaibig-ibig din. Sana ang mga anak ko ay makasama ko rin. At mapanood ko silang masayang-masaya. Hindi ako kasing husay mo. Isa akong tatay na pabaya. Paumanhin. Sa totoo lang, makasarili rin ako. Pero wala akong pagpipilian. Hindi kayo magkakasama ng iyong mga anak. Ako ang nagkasala sa iyo. Ginoong Blackwood, kung mahanap ang iyong 5, paano mo sila palalakihin? Anong uri ng kabataan at ang gusto mong magkaroon sila? Siyempre, ituturo ko ang kaalaman sa negosyo. Sa hinaharap, mamamana nila ang mga ari-arian ng pamilyang Blackwood. Siyempre, kung ang mga anak ko gustong maging masaya, ilalabas ko rin sila para maglaro. At ibibigay ang pinakamaganda, pinakamasayang kabataan. Hindi ito pwede talaga. Stella Reed, kailangan mong gumising para sa kinabukasan nila upang sila ay maging malaya at di maakit ng sikat at pera. Huwag ka nang mag-isip tungkol sa pagtatag ng ama at mga anak. Isang ideyang isinumpa. Low. Ang litrato ng pamilya ay di makilala. Ito ang sertipiko ng kasal ko. May litrato ito. Kunin mo to at hanapin sila. Ginoong Blackwood. Ang babae sa litratong ito ay halos kamukha ni Sky. Siya, tulad ng asawa mo, ay may nunal sa leeg. Kayo talagang dalawa ay magkamukha. Kayong dalawa talaga ay parang isang tao lang. Paano nangyari yon? Sabihin mo, saan tayo nagkakamukha? Kung sakaling ako'y mag-200 libra, hindi ako magmumukhang katulad niya. Wala talagang pagkakamukha. Talagang hindi naman. Kayo ang isang tao. Tama ka dyan. Low. Ako rin ay hinala kanina pa. Pero sa loob lang ng 5 taon. Paano nagawa ni Stella Reed na magbagong todo ng ganyan? Mali ang hinala mo. Tara na. Magpatuloy tayo sa paghahanap. Naghihinala na si Liam Blackwood. Kailangan kong kumita ng sapat bago niya malaman ang katotohanan. Kumita ng pera. Sakupin ang mga anak ko at umalis sa lugar na to. Ang pagiging tagalinis ay hindi magdudulot ng malaking kita. Kaya gagamitin ko na lang ang aking pagiging milagrosang doktor para kumita. Hoy, Pete. Ang aking milagrosang klinika ay muling magbubukas. Pwede mo ba akong tulungang maghanda? Sige, Sky. Hi. Klinika ng Milagro. Sa wakas bukas na ulit. Nilinis ko na ang buong lugar. Malinis na malinis. Walang problema. Buksan na natin. Ay, nga pala. Makakahanap ka ba ng matabang tao para sa akin? Medyo mataba. Klinika ng Milagro. Hindi ba ito ang klinika ng alamat na Miracle Doctor? Kung kaya ko makausap ang Miracle Doctor at gamutin ang binti ni Liam, tiyak na si Liam magpapasalamat sa akin. Hindi ba ako magkakaroon ng pagkakataon maging Mrs. Blackwood? Oy, Liam. Tungkol ito sa Miracle Clinic na nabanggit ko sa iyo noon. Nalaman ko lang, bukas na ulit ito. Walang sakit sa mundo na hindi niya magagamot pero nabilis.
Ang Doktor Milagro. Ang Doktor Milagro. Ang Doktor Milagro. Ang Doktor Milagro. Sa wakas, bukas ka na. Sa wakas ay makikilala ka ng personal. Oh, pakicheck agad ang binti ng bayaw ko. Ang binti niya ay nasugatan ng 5 taon. Hindi pa ito gumagaling. Ibigay ang iyong kamay. Susukitin ko ang pulso mo. Sandali lang. Kukunin ko ang gamot. Ang pag-inom nito ay gagaling siya. MMHMM. Isang tableta bawat araw. Sa loob ng 7 araw. At siya'y gagaling. Hoy. Niam. Niam, anong problema? Niam. Sky. Sky, ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo rito? Ako, Nandito ako para manguto. Hindi ko talaga inasahan na nandito ka, hinihintay kami. Sabihin mo, kasabwat ka ba nitong Doktor Milagro? kasabwatan? Asa ka pa, sabi ko na nga. Nagtratrabaho lang ako sa Dr. Mila. Iyon lang. Alam ninyong lahat, may 5 akong anak na bubuhay. Panglinis lang, hindi ba yan sapat? Niam. Niam, ano ang problema? Bakit ka umuubo ng dugo? Ikaw, walang hiya ka, Sky. Nakikita kong hindi ka lang, habol mo ang pera niya. Gusto mo rin kunin ang buhay ni Liam. Binigay mo ba ang maling gamot sa kanya? Ito, paano ito nangyari? Ginseng, kasama ang Fel-Ersea powder. 3 tableta ng bawat isa. Ang ginseng at Fel-Ersea powder ay may magkasalungat na epekto. Hindi kaya ng mga laman loob niya ang kombinasyong iyon. Kaya pala siya umuubo ng Tingnan mo ang ginawa mo. Liam. Gagamitin ko na ang 13 karayom ng pintuan ng espirit. Kailangan siyang iligtas agad. Sa wakas, nabuhay na siya. Pinatakot mo ako ng husto. Dahil dito, napawisan na ng husto. Kahit ito, wala yan kumpara noong 5 taon ang nakalipas. Noong tumimbang ka ng higit 200 at pinagpapawisan ng todo, hindi ito malala kumpara noon. Ano ang sabi niya? Ikaw, 5 taon na ang nakalipas. Tumimbang ka ng higit 200. Kaya ngayon, hindi ka na. Hindi. Ginoong Blackwood, nagkakamali ka talaga. Hindi talaga ako si Stella Reed. Ginoong Blackwood, hindi ko na ba sinabi sa iyo? Noong huli, wag mo sanang pagkamalan. Siya, yan. Nagsasalita lang siya ng kalokohan. May astigmatism siya. Malubhang astigmatism. Nakakakita siya ng doble. Dahil dito, nakita niya akong 200 pounds. Tama. Dati, malubha ang aking astigmatism. Saan nga ulit kayo nanggaling, ha? Liam, huwag mo na masyadong isipin. Paano siya magiging kapatid ko? Sa tingin ko itong si Sky, gusto lang pumatay para sa pera. Kailangan natin agad, ay pakulong siya. Impossible, kamukha mo talaga si Stella Reed sa aking sertipiko ng kasal. At mayroon kang 5 anak, lahat ay sabay-sabay na 5. Sa malapitan, magkamukha rin ang iyong mga tampo. Paano naman kaya may ganitong pagkakataon sa mundo? Sabihin mo sa akin, ikaw ba si Stella Reed o hindi? Magsalita ka. Diyos ko. Sino ang makakapagligtas sa akin ngayon? Anong dahilan ang mahahanap ko ngayon? Ano na ang gagawin ko? Kung hindi ka magsasalita, ituturing ko yan na. Kung aamin ka ngayon, patatawarin kita. Magsama tayo. CJ. Mukhang seryoso siya. Tila tapat siya. Ginoong Blackwood. Nakita ko na si Ginang Blackwood. Nahanap mo na siya?
Oo, Ginoong Blackwood. Nasa bahay po si Ginang Blackwood ngayon. Kita mo, Ginoong Blackwood, paano ako magiging si Stella Reed? Paulit-ulit ko nang sinabi, pero hindi ka naniwala. Pati nga ang galang-galan ko'y namula. Sa totoo lang, Paumanhin. Tara na. hoy, teka muna. Inumin mo ang gamot na ito. Inumin ang gamot na bigay ng Miracle Doctor. Inumin ito sa 7 araw. 3 tableta, 1 beses kada araw. Inumin mo ng wasto ang gamot. Pagkatapos ng 7 araw, tiyak na makakatayo ka ulit. CJ. Sila. Halos mabuking na ako. Ginoong Blackwood. May tumawag lang. Nagkakagulo ang mga bata. Kailangan kong pumunta sa ospital. Mauuna na kayong dalawa. Naghihintay si Ginang Blackwood. Dapat na akong mauuna na para makita si Stella Reed. Ngunit bakit? Gusto ko ngayon na sumama sa kanya sa ospital para makita ang mga bata. Tara na sa ospital ng magkasama. Nandito si Mommy. Ito ay isang ospital. Paano kayong lahat? Nagkakagulo dito. Nay, patawad po. Hindi kami pinayagan ng nurse. Nababagot lang talaga kami. Nay, hindi na namin uulitin. Ang tagal naming naghintay. Di na kaya. Nakakabagot talaga. CJ, isa-isa, ayusin ninyo ang higaan. Ayusin ninyo, tapos pulutin ang lahat ng gamit at tissue sa sahig. Kung sira ang mga unan, babayaran. Naiintindihan? Opo, Nay, lilinisin namin agad. Ayos lang. Lahat ng sira dito, ako na ang magbabayad. Ginoong Blackwood, wag na po kayong maabala. Mga bata, walang patakaran, walang kaayusan. Ang pagkabata ay dapat masaya at laro, masigla at maligaya. Iyan ang pagkabata. Okay lang. Salamat, Ginoong Guwapo. Ang bait ninyo, pero kailangan pa rin nyo makinig sa inyong nanay. Siguraduhing alagaan ng mabuti ang inyong katawan at gumaling. Pag uwi ninyo, mayroon sorpresa para sa inyo. Kumusta yon? Ginoong Guwapo, ang bait ninyo. Hindi pa kami nakakita ng sorpresa dati. Mula pagkabata hanggang ngayon, hindi nila naramdaman ang pagmamahal ng ama. Sa totoo lang, Liam, bilang ama, hindi naman masama. Ayan na. Ito ang babaeng mataba na hinahanap mo. Alaynan, hindi masama, hindi masama. Kung babaliwalain mo ang mukha, halos kamukha ko siya 5 taon na ang nakalipas. Kainin mo ito. Tingnan mong mabuti. Pretty punch. Tingnan mo. Hindi ba siya kamukha? Wow. Kamukhang kamukha mo siya. 5 taon na ang nakalipas. Siyempre naman. Tandaan mo ito. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Stella Reed. Sa pamamagitan ng agimat ng pagsunod, kahit ano pa ang itanong ni Liam, kaya kong pasagutin siya ng perpekto at maging lubos na kapanipaniwala. Nakita rin kita. Pagkatapos ng lahat ng tao, talaga kang makasarili na wala kasama ang mga anak ko. Sabihin mo, bakit ka tumakbo noon? Hindi ako tumakbo. Hindi ka tumakbo. Kung ganon, tanong ko, bakit hindi mo ako diniborsyo? Palagi mo itong inaantala. Nakatamad lang. Ang mga anak natin, paano? Ibigay mo sila. Naglalaro lang sila, hindi pa sila bumabalik. Ngayon, sasabihin ko na lang, ang totoo, pinadala ko na sila. Sa probinsya matagal na. Mga anak ko sila. Hindi ko talaga ibibigay sa iyo. Handa akong umalis ng walang dala. Bakit ikaw? Mga anak ko rin sila. Ang paglaki rin nila ay kailangan ng ama. Magbabayad ako ng $50 milyong. Ibigay ang kustodiya ng mga bata at hayaan silang bumalik. Hindi pwede. Ano? $50 milyong? $50 milyong iyan. Wala na akong pakialam. Kung kukunin ko itong 50 milyon, kukunin ko lang ang pera at tatakbo na. Hindi, gusto ko ng $100 milyong. At ngayon, miss, ilipat mo sa akin. Kasuklam-suklam kang babae. Pareho ka pa rin gaya ng dati. Nakakadiri. I-transfer ko na ang pera sa'yo. Teka. Hindi ko pwedeng isuko ang kustodya. Kung hindi, sayang ang lahat ng ginawa. Ginoong Blackwood. Tingnan niyo si Stella. Ang tuso niya. Kailangan muna nating pirmahan ang diborsyo. Paano kung tumakbo siya pagkatapos mag-transfer? Mawawala sa atin ang pera at siya. May punto ka.
Stella, hanggat nandito ka, at pipirma sa kasunduan sa diborsyo, $100 milyong, i-transfer ko agad sa'yo. Ginoong Blackwood, ang sulat kamay ni Stella. Bakit ang pangit? Talaga bang sulat kamay niya ito? Narinig ko na ang sulat kamay ng tao. Hindi nagbabago habang talaga bang sulat kamay niya ito? Ginoong Blackwood, kunin ko po ang mga lumang tala ni Ginang Blackwood agad. Ikaw naman loloko, niloko mo ako, may tao dito. Ilabas niyo siya. Paumanhin, Ginoong Blackwood, $10 milyong ay okay na rin. $10 milyong. Sky, salamat sa kanina. Sky, bakit napakabuti mo sa akin? Isinugal mo ang lahat para iligtas ako, at ngayon tinutulungan mo akong ilantad ang pakana ng mandarayang ito. Salamat. Ginoong Blackwood, ako. Naku, bakit ang bilis ng tibok ng puso ko? Alam mo ang sabi nila, lahat ng dalaga ay may crush. Hindi ako. Blackwood, ito ang nararapat kong gawin. Tungkulin ko ito. Nang mabulunan ako sa gamot, kahit nilagay mo sa panganib sarili mo, lumabas ka pa rin magdala ng tubig at tinutulungan mo akong magtipid. Bakit? Isa lang ang sagot. Low. Bakit sa tingin mo tumakbo siya? Dahil si Stella ay mabait. Nararamdaman niyang dapat gawin. Walang dapat ipagpasalamat. Mali. Subukan mo ulit. Posible kayang nagusto ka ni Stella, G. Blackwood? CJ, yung pagkilala mo sa maling tao, palalampasin ko na lang, maghanap ka pa. Mama, anong problema? Bakit namumula mukha mo? May lagnat ka ba? Hindi nilalagnat si mommy. Mabilis ang tibok, namumula mukha, at medyo distracted siya. Anong sintomas iyan? Alam ko, klasikong kaso ng unang crush. Alam namin, in love si mommy. Ito, ang mga regalo na inihanda ko para sa mga bata. Ang asul ay para sa Lunes, ang dilaw ay para sa Martes, ang berde ay para sa Miyerkules, ang lila ay para sa Huwebes, ang huling rosas ay para sa Biyernes. Salamat po, Ginoong Blackwood. Hindi ko inaasahan na maging maalalahanin ka sa kanila. Matutuwa sila ng lubos. Walang anuman. Sa totoo lang, higit pa sa kanila, gusto kong sumaya ka. Masaya. Liam, inumin mo itong tubig. Pagkatapos, magiging iyo ako. Kailangan mong panagutan ako. Sige, maaari ka nang umalis. Avay, nilason mo ako. Liam, talaga kitang gusto. Matagal na. At huwag mo nang tingnan ang kagamong si Sky. Talaga kitang mahal. Umalis ka. Ano-anong nangyayari, Stella? Nakikita siyang kasama, ibang babae. Bakit ka nalulungkot? Sky, hindi ganito. Nilason niya ako. Umalis ka rito. Sky, tutulungan mo ba ako? Kung ayaw mo, ipadala mo na lang ako sa ospital. CJ. Sky, pananagutan kita. Kung payag ka, ang mga anak mo, ituturing kong akin. Mukhang mabait naman si Liam. Gusto rin niyang ingatan ang pagkabata nila. Mukhang maaari nating pag-usapan ang edukasyon ng mga bata. May gusto akong sabihin. Ako si Stella Reed. Sila ang tunay mong mga anak. Ano? Nagbawas ako ng timbang tot. Ang plano ko sana ay isama ang mga bata at umalis, ngunit nalaman kong hindi ka ang taong inaakala ko.
Kaya nagdesisyon akong sabihin ang totoo. Nakakatuwa yan, mahal. Daddy, Mommy, Maaari bang ang pamilya nating 7 mabuhay ng masaya?